Dito po sa Sana Lord, buksan na ang mga tenga, ipikit ang mga mata, pwera na lang kung nagmamaneho ka, hayop ka. At tanggapin ninyo ang alay sa anino. Huwag kang umiyak, bata. Tumahan ka. Lerma, ba't mo kinakalatgad yung batang babae? Hawakan mo siya, Ella. Hawakan mong mabuti ang batang Tantsakoy. 3 taong gulang lang. Oo, Lerma. Huwag mo siyang bibitawan. Tatawag ako ng tricycle na masasakyan natin. Mamang pulis! Ayun ho ang anak ko! Ayun ho! Ha? Hoy! Akin na ang anak ko! Siya ba'y kumuha ng anak mo? Oo! Mamang pulis! Siya nga ho! Kaya humingi ako ng tulong sa inyo. Habang namamalengke ako kanina, namalayan ko na lang nawala na sa tabi ang anak ko. May dumukot na pala sa kanya. Kinuha pala siya at tutukutin ng babaeng yun. Lika, dali! Ali, nagkakamali po kayo. Anong nagkakamali? Huling-huli ko na hawak-hawak mo ang anak ko. Magkakaila ka pa? Sinungaling ka. Hindi kita kilala, pero kinuha mo ang anak ko. Dudukutin mo, ano? Halika na, dali! Bitawan niyo po ako, Mama Halika na! Pulis. Malamang membro ka ng kulto o mandurukot ng mga bata. Mga bata na ginagawa niyong alay sa ritual ng inyong grupo. Gaya ng karumal-dumal na gawain ng ibang kulto na nahuli ng aming grupo. Hindi po, Mamang Pulis. Sasama ka sa akin sa presinto. Sa bigat ng kaso mo, malamang makulong ka. Ano pong kaso ko? Kidnapping! Kidnapping? Ba't ka napailingador? Pagkagaling mo sa tindahan ng lumpia at pagpasok mo rito sa kotse, parang bigla kang nagka-problema. Si Ella nagka-problema, Charo. Ella? Yung suki kong tendera ng fresh lumpia. Yung dalagang nakilala mo sa pagkamatay ng papa mo? Na mula nang makilala mo, madalas mo nang bigyan ng tip? Na kahit 200 lang ang nabili mo sa kanya, ibibigay mo ng sukli mong 300? Charo, O diba? Pagkalibing ng papa mo, madalas ka nang bumili ng lumpia sa Ella na yon. Nang mula nang makilala mo, halos pakyawin mo na ang mga tinda niya. Eh di ka naman dating mahilig kumain ng lumpiang sariwa. gusto ko lang siyang tulungan. Naawa lang ako sa kanya dahil nalaman ko na ulila na siya lubos mula nang mamatay ang kanyang ina. Maraming mas nakakaawa pa sa babaeng yun. Sa babaeng yun na balita ako, miyembro ng isang kulto. Naniwala ka naman sa chismis. Ador, Charo, walang mali siya ang pagtulong ko kay Ella. Huwag mo siyang paghinalaan kaagad na masama. At huwag mong pag-isipan ng di maganda ang pagtulong ko sa kanya. Nagtaka lang ako dahil sabi ng amo niya sa tindahan, di nakapagtinda si Ella ngayon dahil hinuli kahapon ng pulis at ikinulong. malamang totoong nabalitaan ko. Hindi mabuting tao yung Ella na yun kaya siya nakulong. Malamang totoong miyembro nga siya ng kulto. Ano, Ador? May ipapakiusap ka sa akin? Oo, Jose. Kaya tinawagan na kita. Sa dami ng utang na loob ko sa'yo at pagiging matalik nating magkaibigan, hindi ko matatanggihan ang ipapakiusap mo basta makakayanan ko. Maraming salamat, Jose. Ano nga palang... Anong ipapakiusap ko sa'yo? Jose, piansahan mo para makalaya sa kulungan ng kaibigan ko si Ella. Ella? Si Ella Alarcon. Walang problema, Ella. Wala, Lerma. Inako kong mag-isa ang ibinintang sa akin kaya ako nakulong. Dapat lang. Hindi ako sumira sa ibinilin mo sa akin na di natin pwedeng ipahamak ang sino man sa ating samahan. Alam ko namang mapagkakatiwalaan kita. Kaya kahit bago pa lang kita naimbitahang umanib sa aming samahan, kaya malakas ang loob kong dalawin ka rito sa presinto. Sa kabila ng pakiusap ko, kinasuhan pa rin ako ng nanay ng batang inakalang kikidnapin ko. Kaya ako nakulong. Huwag kang mabahala.
Hindi ka magtatagal rito sa kulungan. Gagawa ng paraan ng ating grupo para mapiyansahan ka. Huwag na. Makakalaya na ako. May nag-asikaso na para piyansahan ako. Sino yun? Hindi ko kilala eh. Isa raw siyang mapagkawang gawa. Kaya paglaya ko, magpapasalamat ako sa kanya. Ella, huwag ka masyado magtiwala sa ibang tao. Lalo sa di mo lubos na kilala. Baka mapahamak ka. Mr. Juan Solis, Buti na parito ka sa opisina ko, Ella. buti po nag-iwan kayo sa akin ng calling card nyo nung napiyansahan nyo ako. Kaya naparito po ako. Maraming salamat po sa inyo. Wala kang dapat ipagpasalamat sa akin. Ako lang ang nag-asikaso ng piyansa mo para makalaya ka. Pero ang aking kaibigan ang tumulong talaga sa'yo. Si Mr. Ador Santos. Ador Santos po? Ako nga, Ella. Sir Ador? Naparito siya dahil alam niyang paparating ka. Salamat po, sir. Tinulungan kita, Ella, dahil naniniwala kong wala kang kasalanan. Talaga pong wala akong kasalanan, sir. Napagbintangan lang po ako na bala kong madukot ng isang bata. Gusto ko sanang lubusin ang pagtulong sa'yo kung papayag ka. Sir Ador, Ella, gusto mo ba magtrabaho sa resort ko? Roy, ilibot mo si Ella sa buong paligid para maging pamilyar siya sa kabuuan ng resort. Okay, Sir Ador. Ako nang bahala sa bago nating magiging katiwala dito sa resort. Na-artistahin sa ganda. naku, hindi naman po. Ella, masanay ka na kay Roy. Likas na mapagbiro ang gwardya na yan. Mahilig lang ako kung magsabi ng totoo, Sir. O siya, sige na, lumakad na kayo ha. Halika na, Ella. Sige po, Sir Ador. Maiwan na namin kayo. Nagtataka na naman ako sa'yo, Ador. Oh, Charo. Nasanay na ako na bago ka gumawa ng isang bagay, isinasangguni mo muna sa akin. Pero kumuha ka pala ng bagong katiwala rito sa resort nang di mo muna pinaalam sa akin. Pasensya ka na, di ko nasabi agad sa'yo. Na si Ella pinalit ko sa dati nating katiwala dito na nagpaalam na. Dahil magtatrabaho sa ibang bansa. Kung nalaman ko lang agad kung sino ang ipapalit mo sa dati nating katiwala, hindi ako papayag. Hindi ka papayag? Wala akong tiwala kay Ella. Dahil sabi ko nga sa'yo, ang babae niyo na'y balitang miyembro ng kulto. Lerma, pasok ka. Hindi na, Ella. Dito na lang tayo mag-usap sa labas ng gate ng resort. Ikaw ang bahala. Naparito ako dahil kinukumusta ka ng mga kagrupo natin sa ating samahan. Ayos lang ako rito. At namimiss ka na namin. Namimiss ko na rin kayo, Lerma. Ilang araw ko na kasi kayong hindi nakakasama eh. Pero hindi na muna ako makakasama sa mga pagtitipon nyo, ha? Hindi na? Buong araw kasi ang trabaho ko rito sa resort eh. Kung minsan, tumutulong pa ako sa paglilinis ng bahay ng amo ko na narito rin. At mahirap akong mag-day off. Dahil walang ibang hahalili sa trabaho ko pag wala ako rito eh. Hindi naman kailangang mamasukan ka rito. May trabaho ka na. Mas gusto ko rito sa resort kaysa magtinda ng lumpia. Ayaw mo na bang sumama sa ating kulto? Hindi ako makatulog ngayong gabi. Iniisip ko kasi sanang huwag magdamdam sa akin si Lerma at ang aming mga kagrupo. Bago pa lang ako naging kasapi ng samahan namin, hindi na ako nakakasama sa pagtitipon nila. Naniniwala kasi ako na mas magiging maayos ang buhay at kinabukasan ko rito sa resort. Ha? Parang may gustong magbukas nito kwarto ko ah. Sino kaya to? Sino yung nasa labas ng pinto? Ako, Ella. Si Roy. Oh, Roy. Bakit? Diyan tayo sa loob ng kwarto mo mag-usap. Roy! Ba't ka pumasok rito at isinara mo ang pinto? Teka, bitawan mo ang braso ko at lumabas ka rito! Bitawan mo!
Ella. Hindi ako papayag na maunahan pa ako ng iba yan. Kutsilyo! Sa ayaw at sa gusto mo, magiging akin ka. Pag pumalag ka, madidisgrasya ka. Huwag, Roy! Wag! Bitiwan mo ako! Bitiwan mo ako! Kahit na anong pilis na gawin mo, Ella, magiging akin ka. Sabi ng bitiwan mo ako! Ba't sinipa mo ako sa pagitan ng aking mga hita? Akin na yung kutsilyo! Ella, Ngayong nasa akin ang patalim mo, lumabas ka rito sa kwarto ko, Roy! Pag hindi ka lumabas, itatara ko sa katawan mo tong kutsilyo! huwag, Ella. Lalabas na ako. Lalabas na ako. Huwag ka nang babalik dito, Roy! Pag pinagtangkaan mo pa ako ng masama, baka mapatay na kita! Pinagtangkaan ka pagsamantalahan ni Roy kagabi, Ella. Opo, Senador. Kaya lumapit po agad ako sa inyo paglabas niyo sa bahay. Ang siraulo talagang yon. Nanlaban lang po ako sa kanya kaya hindi niya nagawa ang gusto niya sa akin. Buti pinaalam mo kaagad sa akin. Bago po siya lumayo sa kwarto ko kagabi, nakiusap siya na huwag daw siyang isumbong sa inyo. At patawarin ko raw po siya. Pero natatakot po akong baka ulitin niya ang masamang tangkaan niya sa akin. Kaya nagsumbong pa rin po ako sa inyo. Siya. Tumahan ka na, Ella. Tumahan ka na. Hindi ko po akalaing magagawa sa akin ni Roy ang ganun. Sisiguruhin ko hindi ka na niya magagawang pagtangkaan uli na masama, Ella, ha? Senador. Kukumprontahin ko si Roy, Ella. Di ko mapapalampas ang kanyang katarantaduhan. Roy, halika rito! Senador, ba't umahangos kang lumapit dito sa guardhouse? Tarantado ka talaga! Halika! Ano? Lumaban ka! Senador, hindi ako lalaban sa inyo. Amo kita at asawa ka ng pinsan ko. Pag di ka lumaban, lalo ka masasaktan! Halika! Napakawalang yan mo talaga, Roy. Ador, tama na yan! Ano bang nangyayari? Ba't sinaktan mo si Roy? Bitiwan mo ako, Charo! Mapapatay ko ang siraulong yan! Mapapatay ko siya! Dito tayo mag-usap sa kwarto, Ador. Kung di mo ako inawat, Charo, baka napatay ko na ang Roy na yon. Bakit ba galit na galit ka sa kanya? Pinagtangkaan niyang gahasain si Ella kagabi. Sino naman nagsabi sa'yo? Nagsumbong sa akin si Ella. Ano naman ang malay mo kung sinisiraan lang ng babaeng yung si Roy? Ba't niya sisiraan ang siraulong yun? Baka nagkaroon sila ng di pagkakaintindihan dahil sa pagiging mapagbiro ni Roy. Hindi magsusumbong sa akin si Ella na umiiyak kundi sa totoong pinagtangka ang gawa ng masama ni Roy. Ipagpalagay ng totoong may naging kasalanan si Roy kay Ella. At pagbabayaran niya ang mga pagkakamali niya. Patawarin mo na siya. Anong patawarin pa? Ipakukulong ko siya. Wag! Alam mong pinsan ko siya. Di ko mo ka mag-anak mo si Roy. Kukonsintihin ko na ang kalokohan niya. Ako na ang nakikiusap sa'yo. Bigyan natin ng pagkakataong magbago si Roy at ituwid ang pagkakamali niya. Charo naman! Hindi mo ba pwedeng bigyan ng pinsan ko ng pagkakataong magbago? Gaya ng pagkakataong binigay mo sa miyembro ng kulto na si Ella? Lerma, huwag ka na magpakagalit. Buwisit ang gwardya na yun na nagtangkang rapin ka, Ella. Binugbog na siya ng amo namin bago pa kita tinawagan. Kaya pala kagabing nagtipon kami ng mga kasama natin. Naaalala ka namin. May masamang nangyari pala sa iyo kagabi. Kung di nga inawat ng amo kong lalaki ng asawa niya, baka mas lalo pa niyang sinaktan ng gwardyang yun eh. Kulang pang parusa sa Roy na yun ang pagbubugbog lang sa kanya sa ginawa niyang kayupan sa'yo. Humingi na siya ng tawad sa akin. At nangako na siyang hindi niya nauulitin ng ginawa niyang kapangahasan. Siguruhin mong hindi na ulit malalagay sa peligro ang sarili mo, Ella. Umalis ka na dyan sa resort.
Malamang hindi na mauulit ang naging problema ko rito kagabi, Lerma. Walang kasiguruhan na di ka na pagtatangka ang ulit ng masama ng gwardiya na yun dyan sa resort. Dodoblehin ko na lang ang pag-iingat ko. Ay nako, hindi kita pipiliting umalis sa trabaho mo, Ella. Pero kahit hindi ka na sumasama sa grupo natin, hindi ka namin pababayaan. Hindi ako papayag na mapahamak ka. Buti naman, Charo. Naayos na rin kagad ang naging problema niyo sa resort nung isang araw. Oo, Jose. Kasi napakiusapan ko si Ador na wag nang ipakulong ang gwardiya namin dito. Di ko naman maintindihan si Roy. Matagal na siyang gwardiya rito sa resort. At kamag-anak mo pa siya. Di ko akalaing magagawa niyang gumawa ng kalokohan na yun. Nalasing raw siya, kaya niya nagawa yun. Nalasing siya sa alak o sa droga? Ang alam ko, hindi gumagamit ng bawal na gamot si Roy. Sana nga, Charo. Dahil iba ang epekto ng droga sa utak ng tao. Kaya may mga nangyayaring karumal-dumal na krimen. Oo nga, buti nga rin hindi nagbibisyo si Ador. May nahalata nga lang akong hindi maganda sa kanya. Tungkol saan? Parang may simpatya siya kay Ella. Ay, hindi naman siguro. Ba't wala pa si Ador? Baka na-traffic lang yun. Sabi kasi niya, pagkagaling niya sa opisina, uuwi na kagad siya. Kaya dumaan na ako rito sa resort para magkausap kami. Kung sinabi niya sa'yong pauwi na siya, mamaya lang nandito na yon. Okay lang naman sa akin na maghintay ako sa asawa mo. Aha? Jose, Oh, ba't biglang nanlaki ang mga mata mo, Charo? may nakita akong biglang nagkublis sa dilim ng likod ng puno sa labas nitong bahay. Isang taong nakatalokbong na itim. Ha? Taong nakatalokbong ng itim? Uwi na ako. Na-traffic ako, Charo. Kaya na-late na ako na uwi. Buti dumating ka na, Ador. Kaninang wala ka pa, may kinatatakutan ng asawa mo. Ano, Jose? May kinatakutan si Charo? Oo. Isang taong nakatalokbong daw ng itim at nakita niyang nagkubli sa dilim sa likod ng puno. Pero, nang ipahanap ko sa mga tauhan natin, wala naman silang nakita sa loob ng resort. Baka naman guni-guni mo lang yun. Hindi, Ador. Sigurado ako, hindi ako namalikmata lang. Talagang may nakita ako rito sa resort kanina na isang taong nakatalokbong ng itim. Sino naman kaya yun? Hindi ko alam. Sino man yun, kailangan siguro mag-ingat kayo sa taong yun. Ang hinala ko, baka ang nakita kong taong nakatalokbong ng itim ay miyembro ng kulto. Nagalugad na namin ang loob nitong resort. Kasama ko pang hardinero at ilang kasambahay. Pati si Ella, pero wala kaming nakitang sinasabi ni Charo na taong nakatalukbong ng itim. Buti pa, magbalik na ako sa guardhouse sa gate para makagamit na ulit ako ng droga. Sa guardhouse lang naman ako nakakapagbisyo ng disimulado. Ay, parang may kumakaluskos sa likod ng puno. May tao ba dyan? May taong biglang lumabas sa likod ng puno. Nakatalukbong ng itim na may hawak na patalim. Ay, sino ka? Ba't mo ako sinaksak? Charo, salamat naparito ka sa ospital. Huwag ka munang babangon sa higaan, Roy. Baka makasama sa sugat mo. Mababaw lang naman daw ang sugat ko, sabi ng doktor. Kaya bukas, pwede na akong lumabas dito. Buti naman kung ganon. Dinalaw kita dahil hindi kita nakausap kagabi nang magmadali si Ador na isugod ka rito. Salamat sa pagmamalasakit mo sa akin. Kamag-anak kita kaya hindi pwedeng di kita pagmalasakitan. Tsaka tauhan ka namin ni Ador sa resort kaya tungkulin namin tulungan ka. Alam ko namang di niyo ako pababayaan. Kahit nagalit sa akin minsan ang asawa mo. Naku, wala na yun. Kalimutan mo na yun. Wala na sa akin yun, Charo. Wala na rin kay Ador yun. Kapisado ko siya.
Basta na ilabas na niya ang galit niya sa isang tao, hindi na siya nagtatanim ng sama ng loob kahit kanino man. Hindi ko naman masisisi ang asawa mo na magalit sa akin at protekta ng katiwala niyo sa resort na napag-isipan ko ng hindi maganda dahil sa kalasingan ko. Roy, naparito ko dahil gusto kong malaman kung sino ang nagtangkang pumatay sa'yo kagabi. Nasabi mo raw kay Ador, di mo nakilala. Hindi ko nga nakilala yung sumaksak sa akin dahil nakatalukbong ng itim. Nakatalukbong ng itim? Oo, Charo. Ang sigurado ko, babae siya. Babae nagtangkang pumatay sa'yo? Sino yun? Yun daw ang sabi sa mga amo ko ng gwardya rito sa resort. Babae raw ang nagtangkang pumatay sa kanya. Kamakalawa ng gabi. Ay, buti nga sa Roy na yun, Ella. Nakarma siya. Pero hindi raw niya kilala dahil nakatalukbong ng itim. Malamang na isa sa mga nagawa niya ng kahayupan na nagtangkang pumatay sa kanya. Sayang hindi pa siya napuruhan ng saksak. Lerma, Hanggang ngayon kumukulo ang dugo ko sa gwardya sa resort na yon na nagtangkang gumahasa sa'yo, Ella. Kaya hindi ako makapuntan dyan eh. Baka hindi ako makapigil pag nakita ko ang Roy na yon at kung anong masabi o magawa ko sa kanya. nangilag na siya sa akin mula nung sinaktan siya ng amo naming lalaki. Huwag kang pakatiwala sa kanya. Nung malay natin kung nag-aabang lang siya ng tiyempo na muli kong pagtangka ang gasain. Naku, huwag siyang magkakamali at paghahandaan ko na siya. Ella, Kaya tinawagan kita, Lerma, para huwag ka na mag-alala sa akin. Pag may nagtangka uling magsamantala sa akin, baka makapatay na ako. Ano, Charo? Magagawa ni Ella na pumatay ng tao? ganun ang narinig kong sinabi niya sa kausap niya sa cellphone, Ador. Hindi na lang ako nagpalata sa kanya na nasa likod niya ako kanina. Pero nakakatakot pala si Ella. Magagawa niyang pumatay para ipagtanggol ang sarili niya. Baka sabi niya lang yun sa kausap niya. Baka kailangan paalisin na natin siya rito sa resort. Charo naman. Sabi ni Roy, sigurado siyang babae nagtangkang pumatay sa kanya. Anong malay natin kung si Ella na may ugaling kriminal ang nagtangkang pumatay sa ating gwardya? Jose, hindi ko paalisin si Ella sa resort. Ba't ka napailing, Ador? Hindi ako naniniwala sa suspecha ni Charo na si Ella ang nagtangkang pumatay kay Roy. Sobra naman yata ang tiwala mo sa katiwala niyo sa resort. Wala sa itsura niya ang gagawa ng krimen. Ayon kay Charo, balita niyang miyembro ng kulto si Ella. Ang grupong nagtatalokbong daw ng itim habang dumadalo sa ritual ng kanilang samahan. Ay, maraming balita ang hindi totoo. Paano kung totoong miyembro ng kulto si Ella? Uutusan ko siyang tumiwalag doon. Di ko papayagang mapabilang si Ella sa samahang di kumikilala sa Diyos. Sundin ka kaya ni Ella? Kailangan sundin niya ako para sa kabutihan niya. Kung kailangan aalukin ko siya ng magandang trabaho rito sa aking kumpanya para sundin niya lang ako. Masyado ka naman yatang nagmamalasakit sa katiwala mo sa resort. Naawa lang naman ako sa kanya kaya gusto ko siyang tulungan. Naawa ka nga lang kaya sa kanya? Ano ba ang akala mo? Ador, kaya naparito ako sa opisina mo at kinausap ka ng sarilinan, wala tayong lihiman. Wala naman ako inililihim sa'yo, Jose. Nag-aalala kung baka totoong nabanggit sa akin ni Charo nung minsan nagkausap kami. Anong ibig mong sabihin? Tapatin mo ako, Ador. Totoo bang hinala ng asawa mo? Totoo bang may simpatya ka kay Ella? Roy, kaya mo na ba mag-duty? Kaya ko na, Charo. Kaya narito na ako sa guardhouse. Di naman makirot ang sugat ko eh. Hanggang ngayon pala, palaisipan pa rin sa akin kung sino nagtangkang pumatay sa'yo. Ako man. Wala ka bang pinaghihinalaan kung sino ang babaeng nakatulokbong ng itim na sumaksak sa'yo ng isang gabi? Wala eh. Kung wala kang pinaghihinalaan, ako meron. Si Ella. Si Ella? May naging kasalanan ka sa kanya. Hindi ka takatakang ginantihan ka niya. Wala akong katibayan na si Ella nga ang nagtangkang pumatay sa akin. Malamang na siya. Kaya nangingilag na ako sa kanya. Pero sino man ang nakatalukbong ng itim na yun,
na nagtangkang pumatay sa akin, may araw rin siya sa akin. Roy, Pag nakilala ko siya, gaganti ako sa muntik ng pumatay sa akin. Lintik lang walang ganti. Charo, huwag kang matakot kay Ella. ba't di ako matatakot sa babaeng yun, Ador? Siya at walang iba akong pinaghihinalaan na nagtangkang pumatay kay Roy. Burahin mo na yan sa isip mo. Huwag mo laging pagmalasakitan si Ella. Charo? Dahil sa babaeng yun, nagkaroon ako ng nervous breakdown. Nai-stress ako. Natatakot. Pag nakita ko si Ella, di na ako makalabas ng kwarto. Di na ako makalabas ng bahay. Dahil sa takot ko sa kanya, hindi ako makakain. Hindi ako makatulog. Hirap na hirap ako makasama rito sa resort ng babaeng yun. Kaya paalisin mo na siya, palayasin mo na siya. Charo naman. Pag di mo pinaalis si Ella, lalo mo lang pinatutunayan ang hinala ko. Na may simpatya ka kay Ella. Mahal mo si Ella, di ba? Umamin ka, Ador. Magsabi ka ng totoo. Umiibig ka kay Ella. Ano, Charo? Gusto mong kumprontahin ko si Ella? Oo, Roy. Kaya kinausap kita. Tapatin mo si Ella na siyang pinaghihinalaan mo nagtangkang pumatay sa'yo. Malamang na itatanggi niyang ibinibintang ko sa kanya. Kahit tumanggi siya, awayin mo siya. Kung kailangan saktan mo. Pag ginawa ko yun, malamang umalis siya rito sa resort. Yun nga ang gusto kong mangyari. Baka isumbong niya ako sa asawa mo. Ako nang bahala kay Ador. Umpisan mo lang awayin si Ella. At pag lumaban siya sa'yo, may dahilan na ako para palayasin siya. Charo, Gawin mo ng gusto ko, Roy. Para mawala na siya rito sa resort. Kung ayaw siyang paalisin ni Ador, ako ang magpapalaya sa kanya. Ella, sandali lang. Ha? Bakit, Roy? Napansin ko parang nangingilag ka sa akin. Kasalanan mo naman eh. Inaamin ko, nagkamali ako sa'yo. Nagtangka akong pagsamantalaan ka. Pero aminin mo ang utraso mo sa akin. Ano atraso ko sa'yo? Ikaw ang sumaksak sa akin nung isang gabi, di ba? Ha? Hindi ah. Isinurrender ko kay Sir Ador ang patalim na naago ko sa'yo, no? Hindi ako traidor. At hindi ako mamamatay tao. Huwag ka na magkaila, umamin ka na. Wala akong panahon makipagtalo sa'yo, no? Huwag mo akong talikuran. Bitingon mo nga ang braso ko! Ella! Ma'am Charo? Ba't mo sinumpal si Roy? Kasi po, ma'am, pinagbibintangan niya akong nagtangkang pumatay sa kanya eh. Naniniwala ko kay Roy na totoong bintang niya sa'yo. Malamang ikaw nga nagtangkang pumatay sa kanya. Ikaw ang nakatulokbong na itim na gumagala rito sa resort. Lumitaw lang dito yun mula nang dumating ka. Oh, hindi po, mama. Nagkakamali po kayo. Kahit anong tanggi ang gawin mo, di ako naniniwala sa'yo. Wala na akong katiwa-tiwala sa'yo, kaya lumayas ka na rito sa resort. Kung aalis po ako rito, magpapaalam po muna ako kay Sir Ador. Kahit wala rito ngayon ang asawa ko, lumayas ka na rito. Lumayas ka na! Layas! Ella, pagpasensyahan mo na ang Ma'am Charo mo. Kung narito lang ako sa resort nang saktan ka niya, di ko siya hayaang gawin niya yun. Sir Ador, hinintay ko lang po kayong dumating dito sa resort matapos ko kayong tawagan. Para makapagpaalam po ako sa inyo. At aalis na po ako rito. Naihanda ko na po ang mga gamit ko. Hindi ka aalis, Ella. Pinagbibintangan po kasi ako ng asawa niyo na ako ang nagtangkang pumatay kay Roy. Kaya sinaktan niyo po ako at pinalayas ako dito sa resort. Wala naman siyang katibayan sa masamang hinala niya sa'yo, ha? Hindi na po ako dapat manatili rito. At saan ka naman pupunta pag alis mo rito? Babalik na po ako sa tindahan ng lumpia na dati kong pinapasukan. Hindi, Ella. Hindi pwede. Pero Sir Ador, Sinaktan ka na ng asawa ko kahit wala siyang katibayan sa masamang hinala niya sa'yo. Kalabisan ng palayasin ka pa niya. Sir, Ella, hindi ang asawa ko ang masusunod. Hanggat walang katibayan na may nagawa kang kasalanan, walang sino man makapagpapaalis sa'yo rito sa resort, Ella.
Jose, pasensya ka na kung nakaistorbo ko sa'yo. Okay lang, Charo. Wala naman akong pinagkakabalahan ng tumawag ka. Tinawagan kita dahil lumalala ang problema ko kay Ador. Lumililaw ang masamang hinala ko sa kanya, sa kanila ng katiwala namin dito sa resort. Nag-usap na kami ni Ador tungkol sa hinala mo sa kanya. At tiniyak sa akin ng asawa mo na walang mali siya ang pagtulong niya kay Ella. Nagsisinungaling siya. Kilala ko si Ador. Kabisado ko ang asawa mo, Charo. Natitiyak kong nagsasabi siya ng totoo. Jose, pagsabihan mo ang kaibigan mo. Mabait at responsable ang asawa mo. Ba't di niyo masunod ang gusto kong paalisin sa resort si Ella? Huwag mo siyang pag-isipan ng hindi mabuti. Hanggat hindi pinaalis ni Ador si Ella, di mabubura sa utak kong masamang hinala ko sa kanilang dalawa. Charo, Pag nahuli ko sina Ador at Ella sa akto na may relasyon nga sila, baka mamatay ko sila. may katwiran si Charo na magsuspetsang may simpatyang asawa niya kay Ella. Kung walang gusto si Ador sa kanilang katiwala rito sa resort, ba't niya magagawang palayasin dito ang babaeng yun gaya ng gusto ng asawa niya? Teka, mamaya ko na ipagpapatuloy ang pagrurubing ko sa kapaligiran ng resort. Sasamantalahin kong abala si Ella sa pag-iistima sa ilang parokyano sa opisina. Papasok ko sa kwarto niya. Gaya ng pinsan ko, masama rin ang hinala ko sa babaeng yun. Malamang siya nga ang nakatalukbong ng itim na sumaksak sa akin nung isang gabi. Para makaganti siya sa tangka kong pag-rape sa kanya. Ayaw lang niyang aminin na pinagtangkaan niya akong patayin. Hahalugugin ko mga gamit niya. Maghahanap ako ng ebidensya sa masamang suspetsa ko sa kanya. Hahalungkatin ko tong bag niya. Ano tong nasa ilalim ng bag ni Ella? Itim na tela. Itim na talokbong. At patalim. Totoong suspetsa ni Charo. Si Ella. Si Ella nga ang nagtangkang pumatay sa akin. Jose, di ako kinikibo ni Charo. Kaya ka na pa rito sa apartment ko, Ador? At nagyayang uminom tayo? Okay lang na sumama ang loob niya sa akin kung may ginagawa nga akong di maganda. Kung nilaloko ko nga siya. Kung may simpatya nga ako kay Ella. Kung may relasyon nga kami ng katiwala sa resort. Eh ang problema, pinagdududahan ako ni Charo nang wala siyang sapat na katibayan. At hindi totoo. Pagpasensya mo ng asawa mo. Ano pa nga ba ang ginagawa ko? Marirealize din ni Charo ang pagkakamali niya. Lalo at mapapatunayan niyang mali ang suspetsa at ibinibintang niya sa inyo. Darating ang araw na mapapatunayan ni Charo na mali ang hinala niya sa akin. Sana nga. At sigurado ako doon. Hindi mo naman kasi masisisi ang asawa mo na magsuspetsa at magduda na magkakaroon ka ng simpatya sa ibang babae. Mabuting tao naman ako, Jose. Oo, ikaw, mabuting tao ka. Hindi ka babaero. Eh ang nasirang papa mo. Ano, Jose? Alam rin ng asawa mo na bago yung maawang papa mo, naging malikot yun sa babae. Hindi ako katulad ng ama ko. Alam mo yan. Naniniwala ako sa'yo. Pero dahil sa pagiging babaero ng papa mo, nung nabubuhay pa siya, maaalis mo ba sa asawa mo na magdudang magmana ka sa iyong ama? At maging babaero ka rin? Ano, Roy? Talokbong na itim at patalim? Oo, Charo. Talokbong na itim at patalim ang nakita ko sa ilalim ng bag ni Ella. Katunayan lang ang mga yon na miyembro nga siya ng kulto.
Ipaalam natin agad yan kay Ador. Huwag muna. Maghintay muna tayo ng pagkakataon na sapat na prueba labang kay Ella. Hindi ba sapat na pruweba na meron siyang talukbong na itim at patalim? Para pagbintangan natin siya na nagtangkang pumatay sa'yo nung isang gabi? Mas mabuting mahuli natin sa akto si Ella na nakatalukbong siya ng itim na may hawak na patalim bago natin siya isumbong sa asawa mo para hindi makapagkaila si Ella at para maniwala na sa atin si Ador. Sige, mula ngayon manmanan mo si Ella. Yan talaga ang bala kong gawin. Pag nakita mo siyang nakatalukbong ng itim at may hawak na patalim, picturean mo agad sa cellphone mo para maipakita natin kay Ador at nang mapalayas na rito sa resort ang babaeng yun na miyembro ng kulto. Ngayon mga kasama, ngayong nasindihan ko na ang itim na kandila na nakatirik dito sa harap ng altar. Sindihan nyo na rin ang mga kandilang itim na nakatirik sa paligid nitong lugar na pagdarausan natin ng seremonya. At magsuot na tayong lahat ng talukbong na itim. Ngayong lahat tayong nakatalukbong na ng itim. Gaya ng dati, umpisa na natin ang pagsasagawa ng ritual para sa ating Panginoon ng Dilim. At isama natin sa ating dalangin sa Panginoon ng Dilim ang kahilingan na ligtas sa kapahamakan na tulungan si Ella. Ang kasama nating wala rito sa seremonya, pero isa sa miyembro ng ating kulto. Talukbong na itim na ito at ang patalim. Ang mga ito ang iniingatan ko at kasama ko kung saan man ako makarating. Pag may nang api uli at nagtangka ng masama sa akin. Pag di na ako nakapagtimpi. Pag nasaktan na ako ng husto. At pag nasukol na ako at wala na akong aatrasan. At wala nang nalalabi sa akin kundi ipagtanggol ang sarili ko at lumaban. Ang mga to ang gagamitin ko. Huwag lang akong maapi. Huwag lang akong mapahamak. Ngayon ko lang nahawakan uli ang patalim na to at naisuot ang talukbong na itim. Dahil nag-iisa na naman ako sa kwartong to. May nagbubukas ng bintana nitong kwarto ko. Parang may kumuha ng litrato sa akin habang hawak ko ang patalim at suot ko ang talukbong na itim. May tumakbo sa labas ng kwarto ko papalayo. Sino yun? Wala na akong nakitang tao rito sa labas ng kwarto ko Malamang nakalayo na yun at nagtago. Sino yung kumuha ng litrato sa akin habang hawak ko ang patalim at nakatalukbong ako ng itim? Sino yun? At ba't niya ako kinuna ng litrato? Saktong-sakto ang paggamit ko sa camera nitong cellphone ko. Ang liwanag ng pagkakuha ko kay Ella. Habang hawak niya yung patalim at suot niya yung talukbong na itim. Hindi lang malalim ng gabi. Ipapakita ko to kay Charo. Sigurado matutuwa ang pinsan ko. May katibayan na kami na ipapakita kay Ador na miyembro nga ng kulto si Ella. At malamang siyang nagtangkang pumatay sa akin nung isang gabi. May kumakalos ko sa likod ng guardhouse. May sumaksak sa likod ko. Nakatalukbong ng itim.
Hindi ako makatulog kaya maglalakad-lakad muna ako rito sa labas ng bahay. Magpapaantok. Hanggang ngayon kasi, 10 oras na ng gabi, hindi pa umuwi si Ador. Kung wala sana akong sama ng loob sa kanya, tatawagan ko siya para malaman ko kung nasan siya. At kung ba't hanggang ngayon wala pa siya rito sa resort. Huh? Si Roy? Nakabulagta sa tabi ng guardhouse? At duguan? Roy! Roy! Charo, Ano nangyayari sa'yo? Ba't ka nakabulagta at duguan? sinaksak ako ng taong nakatalakbong ng itim. Sino nakatalokbong ng itim na sumaksak sa'yo, Roy? Sino? Roy! Roy! May taong lumapit sa likuran ko. At nakatalokbong ng itim. At may hawak ng patalim. Ador, gumising ka. Ador, Jose, bumangon ka. Kailangan umuwi ka kagad sa inyong resort. di ba sabi ko sa'yo dito ako matutulog ngayong gabi sa apartment mo? Dahil di ako kinikibo ni Charo. Pinangangatawanan niya ang masamang hinala niya sa akin kaya tinitiis niya ako. Hindi naman totoo ang ibinibintang niya sa akin. Wala akong ginagawa masama kaya makikipagmatigasan ako sa kanya. Huwag ka na makipagmatigasan sa asawa mo. Umuwi ka na. Kailangan ka niya. Kailangan ka ng asawa mo sa pagkakataong ito. Ano bang ibig mo sabihin? Bago kita gisingin, tumawag sa akin si Charo. Humihingi ng tulong, umiiyak, hinahanap ka. Hirap na hirap siya sa pagsasalita dahil sugatan daw siya. May sumaksak raw sa kanya. Ano? May sumaksak sa asawa ko? Oo, Ador. Sugatan si Charo. Kaya umuwi ka na kagad. Sasama ko sa iyo sa pag-uwi mo para maisugod natin kagad ang asawa mo sa ospital. Ador, Charo, lakasan mo ang loob mo, Charo. Narito na tayo sa emergency room ng ospital. Tinawag na ng nurse ang doktor na mag-aasikaso sa asawa mo, Ador. Charo, ano nangyari sa resort? Ba't nadatnang namin ni Jose na nakabulagta doon at wala ng buhay si Roy? At sugatan ka! sinaksak ako ng taong nakatalokbong ng itim. Taong nakatalokbong ng itim? Malamang siyang pumatay sa pinsan ko. Ha? Sino ang nakatalokbong na itim na yun? Sino? Hindi ko nakita ang mukha niya. Pero masisiguro ko, si Ella yun. Si Ella ang pumatay kay Roy at muntik nang pumatay sa'yo? Ang katiwala natin sa resort? Si Ella? Charo, huwag ka nang umiyak. Huwag ka nang mabahala. Nagamot na ng doktor ang sugat mo. Pasalamat na lang tayo, mababaw lang ang sugat mo kaya ligtas ka na sa peligro. Hindi ako napaiyak dahil sa pag-aalala sa kalagayan ko. Buti pa nga siguro napuruhan ako ng saksak. Ay naku, Buti pa siguro namatay na ako. huwag mong sabihin yan, Charo. Masakit na doon. Sobrang sakit sa akin. Hindi ang sugat ko, kundi ang ginagawa mo sa akin. Wala akong ginagawang kasalanan sa'yo. Kung di totoo ang suspecha ko sa'yo. Kung di totoo na may simpatsya ka kay Ella. Sobra-sobrang pagmamahal mo sa babaeng yun.
Ba't mas mahalaga pa sa'yo ang kabutihan at kapakanan niya kaysa sa akin na sarili mong asawa? Ba't ba sa halip na sundin mo ang gusto kong paalisin mo siya sa resort para mapanatag ang loob ko? Mas inuuna mo pang pagmalasakitan at tulungan si Ella. Ba't laging siya ang pinibigyan mo ng importansya? At ako binabaliwala mo na. Bakit? 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 Ay, Charo, kung totoo mang may simpatya ako kay Ella, kung totoo man na may pagmamahal ako sa kanya, ipagtingin at pagmamahal bilang isang kapatid. Sinungaling! Yun ang totoo. Maniwala ka sa akin. Kaya ka rin ng iyong papa na kahit namatay ng iyong mama dahil sa matinding sama ng loob sa pambababae niya, patuloy pa rin siya sa kanyang masamang bisyo. Kahit matanda na siya, patuloy pa rin siya sa pambababae na walang pinipili, walang delikadesa. Kahit mga mumurahing babae, pinapatulan niya. Huwag mo ako ikumpara sa ama ko. At huwag mo na sumbatan at laitin si Papa dahil patay na siya. Bigyan mo na ng katahimikan ang kanyang kaluluwa. Kasalanan mo kaya naungkat ko ang kahinaan at mga kamalian ng iyong ama. Kasalanan mo! Wala akong ginagawang kasalanan sa'yo. Kailanman di ako magkakaroon ng simpatya at pagnanasa makipagrelasyon kay Ella dahil kapatid ko siya. Kapatid mo si Ella? Oo! Tunay ko siyang kapatid. Kadugo ko siya. Anak siya ni Papa sa dati naming kasambahay. Nalingid sa amin ni Mama ay nagalaw at naanakan ni Papa. Kaya pinalayas niya kahit 2 buwan nagdadalang tao. Adora! Yan ang buong katotohanan na ipinagtapat sa akin ni Papa noong nag-aagaw buhay siya. At bago siya nalagutan ng hininga, nakiusap siya sa akin na ako ang magtuwid na naging pagkakamali niya sa dati naming kasambahay. Ako ang magpuno sa mga pagkukulang niya sa naging anak nila. Na nasubaybayan niya ang naging buhay pero di niya natulungan. Nakiusap siya, huwag kong pababayaan si Ella na naulila na sa kanyang ina. Kaya bilang pagsunod sa pakiusap at huling habilin sa akin ni Papa, at bilang pagtutuwid sa naging pagkakapali niya nung nabubuhay pa siya, ako ang nagpupuno sa mga naging pagkukulang ni Papa kay Ella. Ba't di mo agad pinalam sa akin? Dahil na rin sa pakiusap ni Papa na ilihim ko sa lahat ang naging bunga na pagkakamali niya sa aming kasambahay. Niniwala ako sa'yo, Adora. Naintindihan ko na ang totoong dahilan ng pagmamalasakit mo kay Ella. Pagkakuha ko ng ilang gamit dito sa kwarto namin, babalik agad ako sa ospital. Di dapat magtagal na walang bantay kay Charo. May taong nakatalukbong ng itim dito sa kwarto ko na nagpahalo ng flower vase sa ulo ko. At may hawak siyang patalim na natatakpan ng kanyang mukha ng talok ko. Kaya di ko siya makilala. Pero... Ella, kung totoo man miyembro ka ng kulto, kung ikaw man ang pumatay kay Roy at nagtangkang pumatay sa asawa ko, huwag mo naman ako idamay sa galit mo sa kanila. Huwag mo iamba sa akin ang patalim na yan. Huwag mo ako patayin, Ella. Diyos ko po, Ella! Ako nga po, Sir Edward. Iniligtas mo ako sa
Sa nakatulokbong na itim na papatay sana sa akin. Namataan ko po siyang palihim na pumasok rito sa kwarto niyo. Pero bago po ako nakalapit sa kanya, dumating na po kayo at pumasok rito. Tiyempo pong paglapit ay naaktuhan kong tatarakan niya kayo ng patalim kaya inunahan ko na po siyang saksakin ng kutsilyo sa likod. Para mailigtas ko po kayo, Sir Ador. Salamat, Ella. Utang ko sa iyo ang buhay ko. Pero sino ang taong yan napapatay sana sa akin? At ba't niya ako papatayin? Hindi ko rin po alam, Sir Ador. Hindi ko po alam kung sino siya. Pero malalaman po natin kung sino siya pag tinanggalan ko siya ng talukmong sa ulo niya. Lerma? Ikaw? Kilala mo siya, Ella? Kaibigan ko po siya, Sir Ador. Siya po ang leader ng inaniban kong kulto. Si Lerma. Baka siya ang pumatay kay Roy at nagtangka rin pumatay sa aking asawa. Oo. Ako nga. Lahat ng malaman kong umapi kay Ella, papatayin ko dahil mahal ko siya. Mahal mo ako, Lerma? Mula pa nang makilala kita, napamahal ka na sa akin, Ella. Kaya kinaibigan kita at hindi mo kitang umanib sa kulto para madalas kitang makita at makasama at para maprotektahan kita. Mahal na mahal kita dahil may puso akong lalaki. Iyan ang lihim kong matagal ko nang tinatago. Hindi ko akalain. Ella, tatawag ako sa presinto. Ipapa-aresto natin na nagtangkang pumatay sa akin na leader ng kulto. Ano, Ella? Aalis ka na rito sa resort? Opo, Ma'am Charo. Naimpake ko na po ang mga gamit ko dito sa bag ko. Hinintay ko lang pong umuwi kayo ni Sir Ador bago ako magpaalam sa inyo. Ba't ka aalis, Ella? Ngayon pa na naaresto na ng mga pulis at nakulong na ang leader ng kulto na pumatay kay Roy at nagtangkang pumatay kay Charo at sa akin. Sir Ador, ayoko pong ako pa ang maging dahilan na magkagulo ang pagsasama ninyong mag-asawa. Hindi ka na magiging dahilan ng di namin pagkakaunawa ang mag-asawa, Ella. Nakilala ko ng pagkakamali ko. Tama si Adora. Walang dahilan para maging mabigat ang loob ko sa'yo. Dahil mabuting tao ka. Katunayan, iniligtas mo ang buhay niya. Kaya pasensya ka na sa akin, ha? Sorry na sa lahat na naging masamang trato ko sa'yo. Kalimutan na po natin yun, Ma'am. Maniniwala lang akong wala ka ng sama ng loob sa akin kung hindi ka alis dito sa resort. Gusto ko manatili ka sa poder namin ng asawa ko. Sige po, Ma'am Charo. Hindi na po ako aalis dito sa resort. Ibabalik ko na po sa kwarto tong bag ko. Ay, maraming salamat, Charo, ha. Gaya ng gusto mo, Adora. Walang malalaman si Ella sa pagiging magkapatid niyo. Pero mula ngayon, magiging katuwang mo na ako sa pagpupuno ng mga naging pagkukulang ng papa mo kay Ella. Sa kapatid mo sa ama.